Magandang araw po at magandang buhay, lalong-lalo na sa ating mga minamahal na mga senior citizens. Ngayon po mga lolo at lola, sa araw po na ito ay may dala-dala akong magandang balita na dapat ninyong mapakinggan. Dahil sa July 4, 2025 ay may magaganap na payout po para sa ating mga senior citizens. Sino-sino nga po ba ang mga kukuha at makakatanggap ng payout na ito? Para po sa kalaman ng lahat, ang makakuha po ng payout bukas ay para lamang po sa ating mga senior citizens na pensioners sa Social Pension for Indigent Pensioners. At sa araw po na ito, ang ating pong ilalahad at ibabalita ay ang mga importanteng detalye na dapat ninyong malaman. Kasama na po sa malalaman ninyo ang lugar kung saan may magaganap po na pension release. Anong oras po ba magaganap ang inyong pension release at saan po ang payout venue. Kasama na dyan ang kumpletong requirements na dapat nyong malaman. Attention sa lahat ng ating mga senior citizens. Social Pension Payout Schedule, July 4, 2025, ating alamin ang buong detalye sa balitang ito. Inaanyahan po kita na tapusin mo ang video na ito hanggang sa dulo nang sa gayon makuha mo ang punto ng video kong ito. Kung nais mo ang mga videos na pinag-uusapan ang mga benepisyo ng ating mga senior citizens, payout ng ating mga senior citizens, update para sa ating mga senior citizens, ay isubscribe mo na ang aking YouTube channel. At kung gusto mo na manatiling updated sa mga videos na i-upload ko pa dito sa aking YouTube channel, ay i-bell notification mo na. At sa puntong ito, atin na pag-usapan ang balitang ito. Ang una sa ating listahan na may magaganap na pension release sa Social Pension for Indigent Pensioners ay ang DSWD NCR. Sa July 4, 2025, magaganap po sa Marietta Romeo Village, Phase 4, Covered Court, Barangay Santa Lucia. Ang mga barangay na mag-payout ay Barangay Santa Lucia mula po sa mga apelyidong sisimula sa letter A hanggang letter I. Mula po alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Pangalawa po ay sa Santa Lucia na may apelyido nagsisimula sa J hanggang sa Z. Ang inyo pong payout ay alas 12 hanggang alas 3 po ng hapon. Ang pangalawa po sa ating listahan ay ang MSSD ng BARM. So sa Friday, July 4, 2025, ito po yung mga barangay na magpipayout sa morning. Barangay Kalibagat, Barangay Kalumbog, Barangay Masaw, Barangay Muntay, Barangay Pialot, Barangay Tubok. Ang oras po ng inyong payout ay magaganap sa alas 8 hanggang alas 12 ng tanghali. At sa hapon naman, mula alauna hanggang alas 4 po ng hapon. So na-typo lang po yan, alauna po yan ng hapon. Ito po yung mga barangay na magpipayout. Barangay Macau, Rondig, Barangay Mananayo, Barangay Matampay, Barangay Pasir, Barangay Sarang, Barangay Tacob. Kasunod po na lugar na ating pag-usapan na may magaganap po na payout sa Social Pension for Indigent Pensioners ay ang Barangay San Dionisio. Mula po alas 8 hanggang alas 3 po ng hapon ang inyo pong payout at ito ay magaganap sa Old San Dionisio Gymnasium. Pang-apat na lugar na ating pag-uusapan na may magaganap na payout sa Social Pension for Indigent Pensioners ang Munisipalidad ng Lubuagan. Ito po ang inyo pong announcement. Sa mga claimants po, kinakailangan po magdala po ng authorization letter at ibibigay ko mamaya-maya ang mga requirements dahil magaganap po ang payout sa July 3 and 4. Ang venue po ay to be announced pa. Ang huling lugar na ating pag-uusapan na may magaganap na pension release sa Social Pension for Indigent Pensioners ay ang munisipalidad ng Catarman. Dahil sa July 4, 2025, mula alas 7 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon po ang payout ninyo sa mga barangay na ito. Barangay Pulangi, Barangay Santol, Barangay Sampaguita, Barangay San Julian, Barangay San Pascual, Barangay Salvacion, Barangay Sumuge, Barangay Talisay, Barangay Tinuwaran, Barangay Chuangue,
Barangay UEP 1, UEP 2, UEP 3, Barangay Washington at Barangay Yakal. Ang inyo pong payout ay magaganap po sa Freedom Park. At yun lamang po ang mga nakita ko kahit na binusisi ko na lahat ng mga online po. Yun lamang po ang na-post dito na mga lugar, payout time at payout venue. So kung baka magagalit naman kayo sa comment section kasi puro palagi kayong galit dyan sa comment section, ewan ko ba, kahit na ibinibigay ko ang tamang detalye. Ito yung dapat ninyong gawin para po maging updated kayo. Kung wala po sa listahan ng aking binavlog, ang pwede nyo pong gawin ay mag-antay po tayo sa anunsyo. Baka po mag-post ang inyong mga barangay sa Facebook or any sa online platform. Pangalawa naman, kung wala talagang update, so pwede nyo pong puntahan ang pinakamalapit na barangay sa inyo at tanungin po ang person in charge kung ano po yung ganap, update para po sa inyo pong social pension payout. Nang sa gayon ay meron kayong idea at hindi po puro galit yung mga nasa comment section. Ako po, I'm just trying to help everyone na ma-inform po sa kanilang dapat na malaman na mga information patungkol po sa payout. Kaya naman, ibinibigay ko po ng tama. At kung nalaman niyo na ang payout schedule at payout update, so mas mabuti po yun. Puntahan lang natin. Dahil meron po mga barangay na hindi po nagpo-post online. So, ang ginagawa nila is nagpo-post sila sa kanilang barangay mismo at ina-update po doon kasi yun po yung traditional way. Kasi ngayon yung iba meron ng pamaraan na ma-inform sa online, so ito po yung pinopost nila. And ngayon sa puntong ito, dahil marami nagtatanong kanina sa mga requirements, so ibibigay ko na po ang complete at direct po na malaman ng ating mga senior citizens at mga viewers natin ang lahat po ng dapat i-reading documents or requirements sa pag-payout. Isang malinaw na Xerox ID ng senior citizens na mayroong 3 orihinal na pirma o thumb mark sa katulad ng ID ng senior citizens. Paalala, pananatihing presentable ang mga dokumento. Ilagay sa plastic envelope nang iwasang magusot. Huwag bilutin ang mga papel at siguraduhin pareho ang pirma o thumb mark base sa ID ng senior citizens. Kung authorized representative ng senior citizen o benepisyaryo ang kukuha ng pensyon, isang malinaw na Xerox ID ng senior citizens na mayroong 3 original na pirma o thumb mark sa katulad ng sa ID ng senior citizens. Authorization letter na nagmula sa MSWDO, CSWDO, or OSCA na mayroong original na pirma ni na MSWDO, OSCA, senior citizens at authorized representative. Isang malinaw na Xerox ng government-issued ID, kagaya ng SSS, updated PhilHealth ID, updated Barangay ID, UMID, Voters ID, updated voter certification, updated police clearance, and authorized representative at lagyan ng 3 original na pirma o thumb mark katulad ng ipapakitang ID. Paalala, siguraduhin pareho ang lagda o thumb mark ng senior citizens, benepisyaryo at authorized representative base sa kopya ng government-issued ID na pinisinta. Kompletuhin ang mga hinihinging lagda, thumb mark sa authorization letter, iwasang magusot at huwag bilutin ang mga dokumento. Kung namatay na ang benepisyaryo, isang malinaw na Xerox ID ng pensioners. Warranty letter na nagmula sa MSWDO, CSWDO o OSCA na may pirma ni MSWDO. Xerox ng death certificate ng benepisyaryo na may mayroong serial number. Isang malinaw na Xerox ng government-issued ID, kagaya ng SSS, updated PhilHealth ID, updated Barangay ID, UMID, Voters ID, updated voter certification, updated police clearance ng authorized representative at lagyan ng 3 original na pirma o thumb mark katulad ng ipapakitang ID. Paalala, kompletuhin ang mga hinihinging lagda o thumb mark sa warranty letter, iwasang magusot at huwag bilutin ang mga dokumento. Kung wala ang death certificate, kailangan na certification mula sa MSWDO, CSWDO na nakasaad ng pagpapatunay na ang benepisyaryo ay patay na at kasalukuyang inasikaso ang death certificate.
Ito yung mga pwedeng sundin na estratehiya. Ang pagbibigay ng pensyon sa mga benepisyaryo ay per barangay o clustering per barangay upang maiwasan ang pagkakaroon ng maraming pagsasama-samang mga tao. Gawing sunod-sunod ang pila hanay ng mga benepisyaryo base sa numero or payroll number na ibinigay upang maiwasan ang pagkakaroon ng pakiusapan, sangat at lalo higit ay mas mapadali ang daloy ng pagbibigay ng pensyon sa mga benepisyaryo. Pagdalahin ang mga benepisyaryo ng kanyang itim ballpen upang maiwasan ang paghihiram. Magtalaga ng isang staff na maaaring tumulong sa paymaster upang mapadali ang pagbibigay ng pensyon sa mga benepisyaryo. Lagyan ng numero ang Xerox copy ng ID upang mas mapadali ang paghahanap sa payroll. Mga paalala: maglaan ng malawak na space para sa pagdadausan ng payout at ng upuan para sa mga benepisyaryo ng programa. Maglagay ng madaming kopya ng certification of the same person sa bawat lamesa na upuan ng mga paymaster at siguraduhin may lagda ito ng MSWDO at CSWDO. I-check ang mga lagda o perma sa mga dokumento kung orihinal o kumpleto. Dagdag paalala para po maging safety tayo lahat dahil nakita po natin na marami ng cases ang mpox or monkeypox sa ating bansa, dapat po maging healthy tayo. So ito yung dapat natin gawin para po makaiwas tayo sa sakit. Una, kinakailangan po magsuot po tayo ng face mask kapag pupunta po tayo sa payout venue. Pangalawa, magdala po ng sariling alcohol. Pangatlo, sumunod lamang po sa alituntunin ng payout at kinakailangan mag-social distancing if ever. At kinakailangan po, pag pumunta po kayo doon, ay nakakain na po kayo, nakainom po kayo ng gamot, nakadala po kayo ng mga gamot, pamaypay, ballpen, para po mas mapadali po na ang payout at hindi masyadong matagalan po kayo sa pag-process. Kaya naman, yun ang mga advices ko na dapat nyo i-take. And ito na po yung mga vlogs natin for today dahil hindi naman masyadong marami ang mga lugar na mag-payout sa July 4, 2025. At hanggang sa muli natin pagkikita, ako po ito, Sir Ruel Mendoza Tanyo. Bye-bye and God bless.